Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel. At ngayon nga ay magbibigay ako ng advice tungkol dun sa mga mag-i-exam pa lang at dun sa mga pumasa na sa exam At unahin ko itong mga pumasa na sa exam, yung mga nag-exam at pumasa sa exam, pumasa sa Ishihara test at pumasa sa medical. Unahin ko yan. Ito yung maibibigay ko sa inyong advice. Hanggat hindi pa kayo nagkaka-employer at hindi pa kayo nagkakaroon ng CCBI, ang ibig sabihin niyan, yung CCBI ay may working visa na kayo. At pag may working visa na kayo, diyan na kayo mag-uumbisang mag-asikaso ng mga requirements. Ito yung advice ko sa mga pumasa na sa exam, ay wag na wag kayong magre-resign sa trabaho hanggat kayo ay wala pang working visa o yung tinatawag na CCBI. Kaya ko sinasabi na wag muna kayong magre-resign dahil wala pa namang kasiguraduhan at pumasa ka pa lang sa exam, di ba? Naipasa mo pa lang yung exam, yung Ishihara, tapos skill test, sa medical. Ibig sabihin niyan, wala ka pang employer. Pag nagka-employer ka na, yung tinatawag na EPI, ay wala pa rin kasiguraduhan yan. May posibilidad na makancel pa rin yan. Yung iba kahit may employer na, may EPI na, ay nakakancel pa rin dahil nga nagkakaproblema ang company. Kunyari ako, Koreano ako, pumili ako ng isang Pinoy EPS worker, nagkataon na biglang humina yung company ko, siyempre ikakancel ko na yung pagsilik ng ng EPS worker. Ngayon magbabak to zero ka, di kawawa ka, di ba? Ang pinakamaganda talaga dyan, kapag ikaw ay may working visa na, doon ka na pwedeng mag-resign sa trabaho dahil diyan ka na mag-uumpisang mag-asikaso ng mga requirements. At isa pa, siyempre, yung kunyari may asawa ka, may mga anak, siyempre siguro mga isang buwan bago ka umalis, kailangan siyempre banding muna kayo habang nag-aasikaso ka ng mga requirements. Kukuha ka ng NBI, kukuha ka ng PSA, marami pa yan, maraming requirement yan na kailangan, 15 yata yan, requirements na kailangan ng DMW kapag ikaw ay may working visa na at ipapasa mo yan sa DMW. Yung iba, minsan mabilis lang, 2 months, 3 months, nakakalis na simula nung pumasa sa exam. At meron namang inaabot talaga ng taon. Yun ang mahirap dyan, hindi mo alam kung kailan ka magkaka-employer at kung kailan ka makakaalis. Pero doon naman sa mga walang asawa, mga binata at wala namang iniintindi sa buhay, siguro mas maganda kung gusto ninyo, pwede namang mag-resign na kasi wala namang kayong binubuhay Pero syempre, magbibigay pa rin kayo sa pamilya nyo ng Pero mas maganda pa rin kahit binata, wag pa rin kayong mag-resign hanggat wala pa kayong working visa. Yun lang yun. At doon naman sa mga mag-i-exam pa lang, ang dami kong nababalitaan na hindi nakakapag-exam gawa ng dahilan na late. Kailan kasi isang oras bago ang exam, kunyari alas 3 yung exam, kailangan mga 1:30 o alas 2 nandun ka na sa DMW. Kasi may mga pa yan, may mga sinasabi pa yan ng mga bawal-bawal At doon naman sa yung nakalimutan ng passport, hindi na nga rin pinag-exam. wag ninyong kakalimutan yung passport kapag kayo ay pupunta ng DMW. At nakakaawa naman yung ganun, nakalimutan ng passport, ang layo pa ng pinanggalingan. Tapos ganun lang yung mangyayari, kahit anong pakiusap mo, hindi ka talaga papayagang mag-exam. Alam nyo kung bakit? Diyan kasi tinitingnan ng mga Koreano kung may disiplina ka sa sarili mo, di ba? Paano kung nandito ka na sa South Korea? Ganun kasi iniisip nila kailangan madisiplina ka sa sarili mo. Yun yung isang dahilan kaya kahit kunting bagay lang na passport nakalimutan mo, tapos tumingin ka sa monitor ng iba habang nag-i-exam, yun yung disiplina na sinasabi nila. At kailangan siyempre kailangan malaman nila hanggat nandiyan ka pa sa Pinas, hindi pwede to. Walang disiplina sa sarili, di ba? Hindi ka rin talaga pag-i-exam pagka ganun. Pinaka-importante sa mga mag-i-exam pa lang, huwag kalimutan ng passport, magdala ng black ballpen, hanggat maaari magdala kayo ng mask, at
sundin yung yung mga sinasabi ng mga Koreano na magpapa-exam sa inyo. Yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video ko ngayon, at magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video. Bye bye.